Giant Arrow! Rocket Backpack! Giant Arrow! Rocket Backpack! 7, 6, 5, 4. Oh, Giant Arrow! Rocket Backpack! Grabe yung attack ni Eltano, guys. Very impressive yun, promise. Giant Arrow! Rocket Backpack! Sir, sumasakit na yung ulo ko sa inyo. Ang hirap i-analyze ng mga attack nitong mga kolokoy na to. Grabe, asintado talaga, guys. Wala mo lang sumablay sa mga Giant Arrow nitong mga kolokoy na to. Meron na lang siya ditong Stun Blaster and... Boss, sira ulo ka, iniwanan mo yung mga tropa mo sa gitna ng laban. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Team Electros versus Boom Academy. Ito ay full WOD Cup lower bracket 4 match. So, yung matatalo dito ngayong araw ay malalaglag na sa tournament. Players dito ng Team Electros ay si Eltano, Diego, Van, Isma, Almualin. Sa Boom Academy naman si Seven, si Kinara, Supmiao, si Izu, and si Linduan. Taglagan na to. Yung matatalo dito ay mag-goodbye na. Ito na. First attacker dito si Supmiao. Good luck para kay Supmiao. Bukas yung laban, lower bracket finals ng Placebo Cup. Oh, multiple quick spells. Giant Arrow! Recall out, Rocket Backpack! Nicely done. Grabe. Grabe naman yung accuracy ni Supmiao sa Giant Arrow, boss. Good start. Ganda. Husay, sir. Iba talaga yung mga lapagan ng mga super pro no? Yung accuracy. Okay, ito na. Thrower sa may upper part. Dragon Duck naman sa may right side. Ito na si King. Si King ay naka-stick. Hindi. Giant Gauntlet Reach Vial. Okay, nagpop na agad siya dito. Kaya lang, okay, nice. Papasukin ng King dito yung compartment. And naka-Phoenix. Hindi, naka-Angry Jelly siya. Hindi niya makiklear yung whole compartment. Ay na nga, nategi yung King dito. Wow! Yung Dragon Duck ang uubos, guys. Biruin nyo galing dito yung Dragon Duck, pumunta dito. Tapos umikot dito. Buhay pa. Ang ganda ng Fireheart. Okay, eto na si Queen. Recall back with Ice Golem. And throwers yung kasama ni Warden dito. Grabe yung ganda ng Fireheart talaga sa Dragon Duck, oh. Nagre-regenerate siya. Ang dami pang spell support dito ni Supmiao. Grabe yung value ng Dragon Duck, boss. Inubos yung buong right side. Okay, gumamit pa siya ng Envy dito. Makukuha pa ng Dragon Duck yung scatter shot. Saka yung... Hindi. Grabe ka naman, sir. Pag kinuha mo pa... Lang yan, Dragon Duck to. Sana all. Okay, ito na yung mga throwers niya. Yung queen niya dito, buhay pa. May healers. Naka-Giant Arrow healer puppet pala to. Okay, revive spell, ginamit niya na dito kay Dragon Duck. Meron pa siyang 3 spell support dito. Baby Dragon sa may bandang ilalim. Tignan natin yung Town Hall part. Barbarian King na lang naman to. Mahaba pa yung oras. Basag to. Basag to, sir. Basag kay Supmiao to. Grabe. Iba talaga yung mga lapagan ng mga to, no? Ang sarap talaga sa ice, boss. Very detailed, very accurate. Basag. Ang dami pa ditong spell support. Supmiao, may swag spell pa siya dito. Invi saka free spell. Ibang klase ka talaga. Si Supmiao, build diff. Nicely done. Mag-i-start tayo dito ng 3-star. Galing kay Supmiao. Nice hit, sir. Hindi nakadepensa yung base ni Almualin. Laging top tong Boom Academy sa China qualifiers. Di ba separate kasi yung nila? Yung qualifiers. Dali na maka 3-star nung nawala yung bomba na nalipad. Actually, hindi pa rin madali mga 3-star eh. Pero medyo mas... konti lang. Siguro nagkaroon ng advantage yung mga troops ngayon. Kasi nawala yung bomb hive eh. So, nung meron pang bomb hive, puro throwers lang talaga yung umuubra madalas. And yung mga super high skilled player lang talaga yung nakakasecure ng 3-star na gamit yung ibang strat. Okay, eto na. First attacker dito ng Team Electros ay si Diego. Ayun na nga ba, Charlotte? Teka guys. Charlotte yung keyboard. Charlotte. Baka ma-close mo bigla yung stream. Tayo dyan, girl. Eto na, si Diego. First attacker dito ng Team Electros. Uy, meron din ata siyang wombo combo, guys. Eto na. Mga pro player talaga yung mga super pro player yung gumagamit ng wombo combo, eh. Naglag. Okay. Sorry. Eto na. Okay na. Okay, nag-start siya dito ng Flame Flinger and Totem Spell. Na-minimize kasi ni Charlotte lahat, eh.
Na-minimize ni Charlotte lahat ng applications ko sa desktop. Okay, another totem spell para sa Flame Flinger. Merong wombo combo dito si Diego. Flame Blower and Rocket Backpack. Mas Dragon Riders ang baon niya dito. Tignan natin kung anong plano ni Diego. Giant Arrow action figure, Eternal Tomb, Healing Tomb, Nature Staff, Dark Orb naman kay MP. Talagang umuubos sila ng at least 1 minuto sa Flame Flinger, eh, no? Pero walang problema, Dragon Riders kasi to, eh. Mabilis talaga nang i-execute to. Kumbaga fast phase attack to. Two lightning spells, 3 quake spells. Ano kayang kukunin ni dito ni Diego? Tignan natin. Okay, quake spell. Giant arrow. Rocket backpack! Nice lead ah. Teka lang, zap. Zap sa may scatter shot. So natinira niya dito yung Revenge Tower and yung grabe rekta. Ay, naka-Angry Jelly kasi yung kanyang Dragon Duke. Grabe naman, sir. 200 IQ. Grabe si Diego dito. Okay, eto na yung Super Minions galing sa kanyang Flame Flinger sa right side. Si Queen ang nasa may Town Hall part and then Dragon Riders sa may left side. Free hit dito yung Lava Launcher sa kanyang action figure. Walang problema. Exempted dyan yung mga Dragon Riders niya. Okay, gumamit na rin siya dito ng Dark Orb kay MP. Si Queen Boy pa, na-secure niya pa dito yung last Fire Spitter. Meron pa siyang revive spell dito, guys. Meron pang totem spell and meron pang free spell. Mahaba pa yung oras ni Diego dito. Mabilis naman yung mga Teka lang, 3 Dragon Riders na lang yung natitira. Okay, gumamit siya dito ng revive spell kay Dragon Duke. Kaya lang hindi magagalit. Ito kailangan niyang protektahan. Yung mga Dragon Riders niya, 3 piraso na lang. Pero wala nang air defense dito. Ang tanging kalaban na lang ay etong Multi-IT at Super Wizard Tower. Basag, sir, basag. Grabe talaga. Grabe talaga. Sheesh. Makakabawi dito ng 3 star si Diego. Makakasecure din dito ng 3 star attack ang Team Electros. It's a tie. Para nabaliwala lang agad yung 3 star ni Soup Meow. Nicely done from Diego using Mass Dragon Riders with Giant Arrow Rocket Backpack combo. Grabe. Grabe yung laban, sir. Medyo nabubuhayin ako dito. Nawawala yung antok ko. Okay, eto na. Next attacker dito, si Izu from Boom Academy. Good luck. Wow, Electro Dragons. Tignan nyo, pag mga ganitong teams talaga papanoorin, talaga nakakakita tayo ng mga iba't ibang strats eh. Electro Dragons, ang baon dito ni Izu. Magic Mirror action figure. Earthquake Boot, Spiky Ball. Eternal Tomb, Healing Tomb. And then Fire Heart Stun Blaster kay Dragon Duke. Sir, small detail, pero tignan. Ay, hindi niya tinamaan yung air defense, sir. Target niya sanang bouncing. Hindi niya tinamaan. Nice try lang, sir. Ito, tama. Hindi niya rin makukuha. Nice try lang, Izu. A for effort pa rin. Ini-step niya dito yung 2 air defenses eh. Kaya lang hindi siya sumakses. Yung bouncing balls ng bowler. Okay, ito na. Electro Dragons. 2 Electro Dragons sa may bandang taas. Totem spell pang distract sa air defense and defending hero. Rage spell tower activated. Mag-invest pa ba siya ng isa pang spell? Hindi na. Okay, quick spell. Okay, nice. Super minions din naman ang kanyang Flame Flinger. Ito na yung kanyang Electro Dragons sa may Town Hall Park. Sa opposite side ng Fire Spitter. Okay, Rage Spell, ginamit niya na agad. Nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay Warden. Poison Spell sa Furnace. Yung King and Queen, di niya pa nilalapag ah. And meron pa siyang Dragon Duke, guys. Okay, ito na. King and Queen sa may bandang taas with Ice Golem. Malamang Dragon Duke sa kaliwa. Ayun na nga. Nasa kaliwa si Dragon Duke. Skeleton Spell pang distract ng Monolith. Meron pa siyang free spell and 2 totem spells. Kaya lang mauubos na yung Electro Dragons niya dito. Grabe, tinarget talaga. Hindi, Booger pala yung pinatarget ng Monolith. Okay, nag-pop na siya dito ng Earthquake Boost, Spiky Ball and Magic Mirror action figure kay Queen. Beautiful Stun Blaster galing kay Dragon Duke. Ganda, sir. Kaya lang, mabibisi pa yung Dragon Duke dito. May mga skeletons. Na-secure ng action figure dito, yung Monolith.
Sir, meron pa siyang totem spell. Oras na lang yung kalaban ni Izu dito. Teka lang, right call ba yun? Right call nga! Sir, teka lang, oras na lang yung kalaban niya eh. Oras na lang yung kalaban niya. 34 seconds remaining. Ito na lang yung mga matitirang defenses sa may... Uy, tumalisik yung action figure. Hindi pa nag-activate yung rage ng Dragon Duck. Namatay pa yung Dragon Duck niya, sir! Aray ko, kakapusin pa dito si Izu. Hindi aabot yung King and Queen niya. Aabot ba yan, boss? Uy, ba't parang bumibilis? Ba't parang bumibilis? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rico, sayang. Hindi inabot ni Izu. 99%. Nice try lang. Sir, isang buga na lang eh. Dalawang hits pa ng, ng Archer Queen eh. Sayang. Kinulang ba? Okay, eto na si Almolin. Next attacker from Team Electros. Tingin ko para sa Revenge Tower sana yung last totem spell. Buhay sana yung Dragon Duck. Pero anyways, it is what it is. Eto na. Okay, RC Charge, Dragon Riders. Kita nyo, sir? May RC Charge tayo masasaksihan ngayon. Haste Vial, Electro Boots kay RC. Wow! Lavalon Puppet! Sir, Almolin, Lavalon Puppet! Si Tol Chucky lang ang alam kong gumagamit niyan. Bakit may dala-dala kang Lavalon Puppet, Almolin? Anong pinaplano mo dito? Okay, si MP ay meron dito Meteor Staff, Dark Orb, Dragon Duck, Fireheart, Stun Blaster with Angry Jelly. Okay, nag-pop na... Oh, yay! Sir! Namatay yung kanyang RC dito. Meron pa siyang dalawang Invis. Nako. Ay! Okay, witches pa naman yung laman ng CC. Okay, tinamaan naman ng poison spell yung witches, sorry. Wag lang meron pang witches dito, boss. Pag meron pang dalawang witches dyan, disaster. Pero malamang ice golems na yung laman yan. Di kasi napul eh. Two witches lang. Okay, ito na. Mass Electro Dragons with Dragon Riders. Here we go. With Inferno Dragons. Uy, may Tesla Farm. Ito na, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb. And Di niya ata sinasadya yung pagkapop ng Eternal Tomb. Na-burst ata yung HP ng Warden. Okay, nagsama na ng Lavalon Puppet. Stone Slammer yung gamit niyang siege machine dito. Dragon Duke ay nasa may bandang taas. Meron na lang siyang dalawang invis dito. Okay. Unang invi ginamit dito kay Grand Warden. Teka lang, delikado si Almolin dito. Yung Town Hall. Almolin yung Town Hall! Sir! Eto lang. Aray ko! Sir, eto lang yung pag-asa niya, Inferno Dragon, kaya lang may Gigabomb. Naku, di pa itong pumunta. Sir! Aray ko. Hindi makukuha ni Almolin yung Town Hall dito. Walang paraan para masecure niya yung Town Hall. Unless uubusin ng mga remaining troops and heroes niya tong mga remaining defenses. Kaya lang, meron ditong defending MP, may defending Archer Queen, may air defense, multi-gear, may multi-inferno pa, free hit pa dito yung Guardian. Aray ko! Mapipiso dito si Almolin. Sayang, sir. Ano kaya nangyari dito? Decent value naman nakuha ng RC Charge face ng attack niya. Ang naging problema ata dito ay yung pating ng Dragon Riders and Inferno Dragon sa Town Hall Park. Sayang. Nice try lang para kay Almolin. And huge defense to para sa Boom Academy. Delikado. Okay, eto na si Linluan. Nalilito na ako sa dami ng mga naglalaban. Okay, Linluan, next attacker from Boom Academy. Meron siya ditong throwers. And wombo combo to, boss. Wombo combo to. Ayan na nga. Eto na. Wombo combo. Meron siyang 6 na quick spells dito. Tapang ni Linluan ha. Ay, malamang. Ito kukunin niya dyan. Okay, Invi Fireball. Oh, Giant Arrow. Quick spells. Rocket Backpack. Ay, hindi nyo nakuha yung ano. Okay, instead na sa may Revenge Tower niya gamitin yung last EQ, sa may CC na lang. Okay, nice decision pa rin. Okay. Grabe naman yung Giant Arrow nun, boss. With 2 invis pa. Parang yung kay Gaku, naalala niyo yun, yung ginawa ni Gaku. 2 invis and then Giant Arrow para talagang tuwid na tuwid. Iba talaga bumitaw mga to, no?
Okay, eto na yung kanyang mga throwers sa may upper part. Mukhang papahirapan pa siya ng Revenge Tower dito. Uy, zoom out natin. Eto yung kanyang Archer Queen sa may bandang ilalim. Troop launcher yung gamit niyang siege machine. Eto na si King, naka-stick horse, re-recta sa may monolith compartment. Okay, magpop-up na siya dito ng Giant Gauntlet. Okay, nice. Uy, may Phoenix yung King niya dito so matatapos dito yung duration ng Giant Gauntlet. Okay, in-dispel sa mga throwers. Kaya lang, hindi niya makukuha yung Revenge Tower, boss. Yung dapat nakuha sana ng rocket backpack niya kanina ay magbibigay ng problema sa kanya ngayon. Wala nang spell support dito si Linluan. Ginamit niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke. Sakto, rumekta sa may Revenge Tower. Okay, problem solved. Yung magbibigay ng problema sa kanya, kinuha na ni Dragon Duke. Mahaba pa yung oras ni Linluan dito. Ang dami niya pang throwers sa may upper part. Papunta na siya sa Town Hall. Kaya lang may mga defending heroes dito. 3 defending heroes including Guardian. Dragon Duke dito, buhay pa. Ang kunat ng Dragon Duke. Ang kunat, sir. Binabato na scatter shot yan, Okay, natatraffic pa yung mga throwers niya dito. Mamamatay yung Dragon Duke niya dito. Ayun, Tornado Trap activated. Namatay si Dragon Duke. Out of spell support na si Linluan. Okay, na-secure naman niya yung Town Hall. Si Warden, kinakain yung Fire Splitter, boss. Warden, ang galing mo talaga kahit kailan ka. Diba? Galing mo talaga, Warden. Pwede ka naman pumesto dito sa likod. Sa bagay, kaya siya nagpo-front kasi naghahanap siya nung malapit na papaluin niya. Kakapusin si Linluan dito. Sayang, nice try lang. Enti langs. Puro combo gamit ng boom, Na 3-star ko ganyang base loads tao ng 17 lang. Oh, esports mode. Puro combo gamit ng boom, Bakit kaya? Ewan ko lang. Kulang yung time. Paano ba sumama dyan? Ngitay ka nga, Nice try lang from Linluan and nice defense para kay Diego. If ever maka 3-star dito yung next attacker ng Team Electros ay magtototal sila ng 58%. Kailangan nila maka 3-star dito para makahabol sa Boom Academy. Ano pinagkaiba pag esports mode? Ang dami. Boss, punta ka sa profile ko. Nandun yung video ko ng explanation ng pinagkaiba. Pero to simplify, plus 20% additional damage yung mga defenses. Plus 20% yung damage and hit points ng defending heroes. Eto na si Eltano, next attacker from Team Electros. Meron siyang mass Dragon Riders dito. RC Charge! Wow! Another RC Charge Dragon Riders. And yung offensive heroes mo, bawas ng 20% yung hit points and damage. Yung equipments, di mo magagamit yung max level equipments mo. Epic equipments ay hanggang level 21 lang. Common equipment hanggang level 15 lang. Okay, Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster, MP, Meteor Staff, Dark Orb, Eternal Tomb, Healing Tomb, Haste Vial, Electro Boots. Good luck para kay Eltano. RC Charge Dragon Riders, yung napili niyang strat dito. Okay, Yeti sa may Mortar. Double Cycle, nice. Pinasok na agad sa Double Cycle ni Eltano. Single Cycle. Single cycle to. Ayun na, naka-single cycle. Eto, double cycle na to. Sa 4 or 3, ayun na nga. Nicely done. Haste Vial has been popped. Okay. Sa 8. Hindi, minamaximize. Hindi, double cycle pa rin to. Sa 4 or 3 pa rin. Ayan na nga, grabe. Ganda. Boy na boy pa yung Spirit Fox dito ni Eltano. Makukuha niya pa ba dito yung lava launcher? Okay. Pupunta ata sa taas. Ayun, na-pull ng CC troops Nice! Ang ganda ng value ng RC ng Electro Boots. Hindi na lumabas din yung full CC. Dahil doon sa Electro Boots DPS. Grabe, huge value to para sa kanyang RC charge. Oh, grabe, pumasok pa sa single cycle! What? Pwede mong tawaging perfect RC charge yun. Galing kay Eltano. Grabe ka, sir. Grabe yung value ng unong RC charge mo. Naubos yung mga... yung pinakagitna ng base Town Hall na lang natira. Okay, ito na yung Dragon Riders niya with Healing Tomb and Eternal Tomb. Si Dragon Duke sa may upper part. May tulong. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster. Meron siyang Dark Orb kay MP. So si MP and Inferno Dragons ang kukuha ng Town Hall part. Okay. Teka lang.
Bakit 3 piraso na lang agad yung Dragon Riders? Maubos agad yung Dragon Riders niya dito. Okay, meron pa naman siya dito mga backup na spell support. May Revenge Tower pa dito. Actually, masakit pa yung back-end defenses dito ni Seven. Pero meron siyang Dark Orb. Ang problema, paano niya patatamaan yung Dark Orb dito? Hindi pumapwesto yung MP niya. Okay, Super Dragon yung laman ng kanyang Siege Barracks. Dragon Duke ay matetegi na dito. Nag-activate na yung Phoenix. Okay, pwede na siya dito. Okay, nag-Dark Orb na siya. Meron siyang free spell dito. Pwede niya gamitin sa may Revenge Tower. And multi-IT malamang. Ayun na nga. Nice. May totem spell pa siya itong pan-distracts. Another. Para sa... Uy! Grabe Inferno Dragon Clutch! Basag, sir. Basag. Basag. Teka lang. May Dragon Duke. Sinusupsup ng Inferno Dragons! Grabe yung Inferno Dragons, guys! Basag nga to! Grabe yung attack ni Eltano, guys. Very impressive yun, promise. Nicely done para kay Eltano using RC Charge Dragon Riders. Grabe ka. Ayun na nga ang sinasabi ko, sir. Nakasecure dito ng another 3-star ang Team Electro, so papantay sila dito sa Boom Academy. 0.6 lang ang lamang dito ng Boom Academy bigla. So, nabawi agad yung piso attack nila dito. Grabe, nakahabol agad ang Team Electros. Ibang klase ka, Eltano. Perfect RC Charge. MVP doon, yung RC ang MVP. Kitang-kita mo yung pagka-maximize niya ng single and double cycle. Grabe, husay. Okay, eto na, si Seven. Next attacker from Boom Academy. Good luck. So, pwede nating i-reset to. I-reset. Parang 2v2 na lang yung laban nito. Good luck. Si Seven dito ay mayroon dalang throwers and mukhang wombo combo to, sir. Ayan. Kita nyo, parang talagang mga top tier teams yung gumagamit ng wombo combo ngayon. Iba kasi talaga nila pagplanuhan yung mga bases eh. Okay, ito na. Multiple Quake spells. Giant Arrow! Recall out! Rocket Backpack! Sabi sa inyo, iba talaga bitawan, guys. Very impressive talaga yung mga bitawan nitong mga to. Kitang-kita mo talaga yung super high skilled player. Okay, eto na. Throwers sa may right side. Successful Giant Arrow Rocket Backpack combo. Si King ay naka-Stick Horse, Giant Gauntlet, Warden, Life Gem, Rage Gem. Kala mo dali lang ng mga ginagawa nila. Pag ikaw na yung gagawa, hindi ganun yung kinakalabasan, boss eh. Okay, ito na si Queen with healers. Nauuso ngayon to Healer Puppet, Giant Arrow, and Recall. Napapansin nyo guys, ilang beses na yung gumagamit ng ganito. Pagka Giant Arrow nung Queen, Recall out, and may kasamang Healer Puppet. Bumabalik yung Healer Puppet sa meta. Troop Launcher yung gamit yung Siege Machine dito. Ano nangyari? Baka may nangyayari sa kabilang mapa eh. Okay, dahan-dahan lang ang approach ni Seven dito. Ito na, Ice Golem sa may upper part. Okay, dito niya dinrap si King. Sa may Elixir Storage, okay, nagpop na agad siya dito ng Giant Gauntlet. Para saan yung Ice Golem dito? Seven. Ano yun? Swag, sir? Hindi ko alam kung anong purpose ng another Ice Golem. Para saan to? Seven! Hindi ko alam ang nangyayari doon, pero... Dalawang Ice Golems na yung sa may right side and may totem spell. Para saan yun? Para sa King? Para ma-pull yung Barbarian King? Para hindi ma-distract yung offensive King niya? Tama ba? Para hindi lumapit yung defending King sa offensive King niya? Para hindi ma-pull yung King? Okay. Grabe yung IQ nito. Kaya lang oras ang kalaban ni Seven dito. 37 seconds remaining. May Invis-spell pa siya dito. Buhay pa yung Dragon Duke. May Invis-spell pa siya. Okay, ginamit kay Dragon Duke. Mabubuhay pa dito. Magre-regenerate pa to dahil sa Fireheart. 25 seconds remaining. Yung Warden mamamatay pa kung kailan pa kailangan yung Rage Gem. Oy, hinil. Woo! Clutch healers! Basag, sir! Basag na naman! Sir, sumasakit na yung ulo ko sa inyo. Ang hirap i-analyze ng mga attack nito mga kolokoy na to. Nicely done from Seven. Another 3-star secured para sa Boom Academy. Sir, sumasakit ang ulo ko kaka-analyze ng nangyayari dito. So, yung malamang yung purpose ng dalawang Ice Golems nga dun sa may King part ay para ma-pull out yung King. Hindi lumapit yung
defending king sa offensive king niya, hindi maka-istorbo, maklear ng king yung path papunta dun sa may taas. Ang ganda. Hindi ko agad na-gets. Okay, ito na si Isma, next attacker from Team Electros. Nagko-compete pa yung Electros JP. Ibang pangalan yung gamit nila eh. Nakalaban pa sila ng PHT Esports nung nakaraan eh. Nakalimutan ko kung anong pangalan eh. Pero nagko-compete pa yung Electros JP. Ito na si Isma. Good luck. Meron siya ditong throwers. Fireball ba to? Fireball nga. Okay, quick spell. Double invi fireball! Nicely done. Simple fireball. And yet super effective. Basag. Kasama yung Clan Castle. Okay. Si King ay naka-snake bracelet, spiky ball, queen, magic mirror action figure, dragon dog, fire heart, stun blaster. Okay. Ano natin mga ginagawa nito mga kolokoy na to. Minsan yung utak ko nade-delay eh. Nade-delay yung utak ko mag-analyze sa ginagawa nito mga to eh. Meron kasing mga ginagawa yun ng mga maliliit na detail talaga na sobrang effective. Hindi mo mapapansin, akala mo sobrang sobrang liit lang nung ginawang yun, pero ang laki ng epekto sa attack. Okay, ito na si King and Queen with 2 headhunters para kay Dragon Duke. Log launcher yung gamit niyang siege machine para ma-open up yung wall sa gitna. Magkaroon ng access yung throwers sa middle part. Uy, masakit! Ayun na nga ba, sir? Na-late dito ng spell support si Isma. Namatay yung kanyang Grand Warden pero problem solved. Meron naman siyang revive spell dito. Okay. Sabi ni Warden, it's good to be back. Okay, nag-pop na siya dito ng magic mirror action figure kay Queen. Ito na si Dragon Duke sa may bandang ilalim. Si King, ang ganda ng bali ng King dito sa may labas. Siya bahala sa mga outside defenses and trash buildings. Ang ganda, may ice golem dito. Sabi ko na nga ba, okay, frozen dito yung lava launcher. May stun blaster pa siya, kaya lang isang totem spell na lang yung natitira para kay Isma. Nako, meron pang monolith dito sa backend ha. Feeling ko makakadepensa yung base ni Linluan dito. Naubos na agad yung throwers niya. Namatay na naman si Warden dito. Si Queen ay dying na rin. Dragon Duke ay wala na. Makakadepensa yung base ni Linluan. May monolith pa dito. Scattershot Poison Spell Tower. Tornado Trap activated. Throwers na lang yung matitira dito. Good morning, Kuya Ken. Musta po? Ay, good morning. It's Jop. Patay na naman yung Warden. Kaya nga, 2 beses namatay yung Warden, no? Nagigabomb yung Warden. Naka-rocket backpack ba, boss? Hindi. Morning, Flaming Chicks. Warden the Feeling Golem. Sims. Hilig ng boom sa wombo combo, ah. Okay. Nice try lang para kay Isma. Meron pa siyang isang archer. Okay. Nabot. Okay, nice try lang para kay Isma. Nice defense para kay Linluan. As of the moment, meron na silang tig-4 na attacks. Pero lamang dito ang Boom Academy in terms of star and percentage. Lamang sila ng 1 star and 5.2%. Gusto ko mangyari, magkaroon ng Classic War na may modifier. I mean, pwede pa rin, nandyan pa rin yung Classic War na normal mode para sa mga gusto maglaro ng normal mode. And then dapat may Classic War na mayroong modifier, no? Kung gusto ng Classic War na naka-esports mode, legend mode, sana pwede. Kaya lang medyo matrabaho pala yun kasi magkakagulo yun sa ano eh. Medyo magulo. Okay, ito na. Last attacker ng Boom Academy ay si Kinara. Good luck. Pero magandang idea yon kasi pwedeng maging practice ground yung Classic War eh. Kung merong modifier. Okay. Mass Dragon Riders ang baon ni Kinara. Mukhang wombo combo. Hindi. 3 quick spell. Wombo combo ba to? Wombo combo nga guys. Okay. Triple quick spells. Okay, ano na? Giant Arrow! Rocket Backpack! Grabe, asintado talaga, guys. Wala man lang sumablay sa mga Giant Arrow nitong mga kolokoy na to. Ibang klase yung bitawan. Walang sumasablay sa... Walang tabingi eh. I mean, dun talaga yung pwesto. Dun talaga yung pwesto ng Giant Arrow dun eh. Okay, ito na yung Dragon Riders sa may right side. Siege Barracks para tulungan yung kanyang Archer Twin. Dragon Duke, buhay pa rin dito sa taas, oh. Naka-Angry Jelly. Okay, munti ka na makuha yung Fire Speeder. Sayang, ito, piso na lang, oh. Pero, good thing, walang Builder Hut doon para mag-repair nung Fire Speeder. Okay, nag-pop na siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb. Kay Grand Warden. Delikado to, ah. Delikado to. Especially yung Town Hall part. Ito yung problema sa Dragon Riders, eh. Kasi ang pwede lang kumuha sa may Town Hall ay Minion Prince and mga Inferno Dragons. So
So, delikado to para kay Kinara. Okay, super minions yun naman ang kanyang siege barracks. Dark Orb, ginamit sa may Town Hall part. Okay, ayun na, si MP. Problem solved. Si MP ang kukuha ng Town Hall dito. Yun. Kasi ngayon lang may... Uy, teka, distracted pa. Good thing meron dito Inferno Dragon. Sinusup-sup yung Guardian! Nice sup-sup. Bubuyog. Okay, free spell sa may Scatter Shot. Si MP dito, okay, ginamit niya din yung free spell sa may Revenge Tower. Dragon Duke, ginamitan niya ng revive spell. Kaya lang, teka lang. May defending Dragon Duke kasi dito. Okay, meron pang Dragon Rider sa may bandang taas. Boy pa yung MP dito. May Inferno Dragons pa sa may bandang taas. Eto problema yun, Dragon Duke, defending Dragon Duke. Tignan natin. Kaya lang may Dragon Riders dito. Aray ko, may Tornado Trap pa. Mahaba pa yung oras ni Kinara dito. Basag! Grabe ang Boom Academy, boss. Wala akong masabi sa Boom Academy. Palumpalo Boom Academy ngayon. Ibang klase. Another 3-star secured para kay Kinara. And tatapusin ng Boom Academy ang laban na to with a 3-star. So wala nang habol dito ang Team Electros regardless kung maka 3-star sila. Sarap panoorin na ng mga to. 5-5 wombo combo ng Boom. Grabe talaga tutukot. Diba? Kita niyo yung accuracy ng Giant Arrow and Rocket Backpack. Ibang klase. Okay, eto na. Si Van. Last attacker from Team Electros. Pero yun nga, kahit mga 3-star siya dito, wala na silang habol. Pero tignan natin ang plano ni Van. Meron siya ditong RC Walk, Root Rider, Valkyrie Smash. Ang gaganda panoorin ng attacks nila, both sides, both teams. Diba? Very satisfying attacks, both teams. Okay, double cycle. Si RC ay naka Electro Boots, Rocket Spear, Dragon Duke. Uy! May wombo combo pala, guys! Pero wala siyang quick spells. Okay, Rocket Backpack lang talaga. Okay. Recall out. Okay, nicely done. Boy pa yung kanyang Spirit Fox. And nag-activate dun yung Tornado Trap. Nice. Okay, ito na yung mga Root Riders. Sa may Town Hall part ang entry dito ni Van. Nag-drop siya dito ng Skeleton Spell pang distract sa Ricochet Cannon and Defending Guardian. Nice, Coco Balloon. Yung Seeking Air Mine. Another Rocket Balloon sa may right side para sa Wizard Tower. Hindi pa nakuha yung Wizard Tower, boss. Okay, nag-drop siya ng isang Super Bar para tapusin yung Wizard Tower. Okay, successful. Doon pa lang yung mga simple funneling na ganun. Simple, mga small detail pero ang ganda. Makes a huge diff. Okay, ito na yung kanyang RC. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb kasi nga yung RC ay alanganin yung pwesto. So ayaw niyang masayang dito yung mga Rocket Spear ni RC. Kailangan niya na ipop yung Rocket Spear dito! Uy, medyo okay, nice. Akala ko hindi niya pa ipop yung RC eh. Alanganin yung pwesto ng RC, hindi ka nang dumikit sa defending heroes. Okay, matatapos naman niya dito yung Rocket Spears niya. Meron pa siyang Stun Blaster dito and meron pa siyang Magic Mirror Action Figure Cake. Okay, nag-invest pa siya dito ng Invi Spell para doon sa Spell Tower. Another spell support para kay RC. Okay. Nasa labas yung mga ano niya. Root Riders and kung ano man. Okay, pumasok na sa loob dito yung Dragon Duke. Makukuha niya na dito yung Revenge Tower. May Stun Blaster pa siya dito and meron pa siya ditong Totem Spell. Tignan natin, boy pa si Warden. Ay, binabanatan ng Scatter Shot and Expo! Ayun na, nalate siya dito ng Totem Spell. Mawawalan siya ng Rage Aura dito. Malaking tulong pa naman yung Rage Aura para sa mga remaining troops and heroes niya. Kaya lang, it is what it is. Out of spell support na si Ivan. At meron na lang siya ditong Stun Blaster and... Boss, sira ulo ka. Iniwanan mo yung mga tropa mo sa gitna ng laban. Naalala ko, meron nga pala siyang Rocket Backpack. Teka lang. Nakatulong pa ba yun para mas-snipe yung Monolith? Huwag mo sabihin yun yung plano talaga niya simulat sa pool. Boss? Boss, yun ba yung plano simulat sa pool? Sayang. Nice try lang para kay Van pero nagulat ako doon. Wala nga pala siyang Stun Blaster, Rocket Backpack nga pala eh. Congratulations sa Boom Academy for winning this round against Team Electro. So sila yung magpo-proceed next lower bracket match sa full WOD Cup and sad to say malalaglag na ang Team Electros dito sa tournament. So good run para sa Team Electros. Grabe. What an amazing performance galing sa Boom Academy.
GG's.